Baon, kasi walang pabili ng bigas. Wala kaming pamasahe. So we have to walk. So sabi ng nanay ko, oh, kahit na wala kayong baon, magsumikap kayo mga anak, mag-aral pa rin kayo. Walang pamasahe, diskarte kayo. So walang baon, walang pamasahe, maglakad kami pupunta sa eskwelahan. We had to walk 8 kilometers going to school and back. So 16 lahat yan, papunta pabalik. Ang problema, isa lang tsinilas na nabili ng nanay ko. So yung aking elder brother, dalawa kami maglakad papunta sa eskwelahan, tag-isang tsinilas kami. Today, yung kaliwang tsinilas, ako magsuot, yung kanang tsinilas, siya magsuot. So papunta kami sa eskwelahan, maglakad. Balik, kinabukasan naman, palit na naman kami. Kaliwa naman sa'yo. Kaliwa naman sa akin, sa kanyang kanan. Para hindi gaano bugbog yung paano. Tsaka yung kalyo, mababalance kahit pa paano. Mababalance yung kalyo. Grabe, diskarte talaga. Palitan kami sa tsinilas. At alam mo, yung walang baon. Yung walang baon ka na. Pagdating na lunch time, pag ring, mag 12 o'clock na din, lunch break. Wala kang baon, dandahan akong tatayo, lalabas ako sa classroom, sila doon, mag-open na ng baon, kain, labas na ako, tapos iikot ako doon sa paligid ng eskwelahan kasi sa amin, pinaka-basic staple yung coconut, alam mo yung coconut, kopra? Kopra, yung coconut, yun, hanap ako na nagbibilad ng kopra. Yun, namumulot ako ng kopra, yun ang kinakain ko, pangtawid gutom. Pang lunch ko, pwede kopra. Pwede na rin. Pero without me knowing na yung kopra pala, di ba, yung source yan ng virgin coconut oil. Yes, wow. Very healthy. Healthy pala yun. Kaya sir, ang kintab. Maganda sa skin. Totoo ba? Oo. Kopra kinakain ko pang lunch. Ang balita ko, kayo pa yung gumagawa ng mga assignment, ng mga, kaklase ba ninyo yan? Oo. Anong kapalit? Minsan, yun nga, pag walang baon, didiskarte ako. Tapos, meron kaming mga mahirap na assignment, no, homework. Tapos, medyo, hindi naman ko masabi na matalino ako masyado. Medyo nakakalamang ako sa kanila konti. Tanungin ko sino ang walang assignment dyan? Na magpapagawa sa akin. Ako. Sige, gawin ko yung assignment ninyo. Provided, pag lunch time, share niyo yung lunch niyo sa akin. So yung baon nila, makikishare ako doon sa baon nila. Ayun. Ako ngayon ang gawa ng assignment nila. Lusot naman. Lusot. Kanyang diskarte lang. Anong mga diskarte, So ano naman po itong pagkukonduktor? Ano yan, kolehiyo na o high school? Konduktor ng bus? High school, konduktor ko. Kasi yung tatay ko nagdadrive ng Ford Fiera noon. Ang biyahe niya is Digos to Bansalan, Davao del Sur, yung biyahe niya. So, pag walang klase, o kaya minsan, absent ako para magkonduktor sa kanya, para magkapera. So, nagkukonduktor ako. Magkano naman, sir, ang sweldo noon? Walang sweldo, yung kuan lang, yung pagkain? Bigyan lang ko ng tatay ko ng, minsan, 25 centavos. Malaking bagay na yun. Isang araw, 25 centavos. Wow. Makabili na ako ng halo-halo at saka yung binangkal. Binangkal. Alam mo na. Yung kargador naman, maaga magising yung nanay ko. Pupunta sa palengke. So, bago ako pupunta sa eskwelahan, samahan ko ng nanay ko sa palengke at naglilibor ako sa palengke. Yung malalaking ng isda, yung banyera tawag namin noon, lagyan ng isda at saka ice. Karga mo yan, deliver mo doon sa mga dideliveran. So, meron ka rin doon, kikita ka rin. Bigyan ka ng 5 centavos o 10 centavos sa bawat banyera na nahatid mo. So, kaya naman pala lumaki yung katawan ninyo ng ganon. Karga talaga. Biro mo, so, siya yung gumawa ng assignment para sa classmate, naging kargador, naging konduktor. Ayan, parang maiisip nyo talagang walang dahilan para magutom kung magsisipag ka lang. Wala talaga. Hanggang ngayon po ba naaalala pa ninyo yung mga panahon na yun ng kabataan nyo? Oo, maalala ko. Siguro pa. Buhay pa ho ba si tatay at si nanay? Patay na sila. Wala na sila. Ang importante lang doon talaga is, sabi ng nanay ko, kahit anong diskarte gagawin mo sa buhay, huwag mo palaging kalimutan na dapat malinis yung puso mo. Yung nanay ko na,
every gabi bago kayo matulog. Mahirap lang kami ha. Bago kayo matulog, tapos mag-pray. Doon kami, yung bahay namin, ganito lang yung sa sahig lang kami natutulog eh. Yung may banig lang. Alam mo yung banig? Yung niro-roll lang. niro-roll yun. Banig, Diyan lang kami natutulog. Matigas pa rin yung pag hinigaan mo. Kahoy yung higaan mo. Bago kami after prayer, mag-lecture yung nanay sa amin na, ito, meron akong picture dito, may bata dito, tapos may heart yung bata dito. Sa heart ng bata, ito isang bata, malinis yung heart niya. Yung isang bata, maraming dots yung heart niya. Sabi niya, every offense na nakukomit mo, pagsisinungaling, pagnanakaw, o ibang anumang paglalamang, magkakaroon ng additional dot yung puso mo. Alam mo na, pag dot, the more you sin, the blacker your heart is, and black represents darkness, the absence of God. Dapat malinis yung puso mo. Huwag kang magsinungaling, huwag kang magnakaw. So yun talagang guiding kuhan ko sa nanay ko na. Ay, ituturo ko yan kay Pepe. Magtrabaho ka. Sa anak ko. Tama. Magandang kwento. Magtrabaho ka ng patas dahil huwag kang mang-isa. So ito, naitawid kayo ng pagiging tricycle driver ni tatay para tsuper, no? Tsuper ng kung ano-anong sasakyan at saka sa palengke naman si nanay, no? Hanggang college. Hanggang mag-college. Oo. Sa Mindanao pa rin to. Yes, sa Mindanao. Luckily, nung mag-college ako, wala man kaming pang-tuition, di ba? So I tried my luck. Nag-exam ako ng mga scholarship exams para makalibre ng tuition. Luckily, pumasa ko ng scholarship sa Mindanao State University sa Marawi. Oh, wow. So, libre. Sikat na eskwela yon. Oo, State University yun eh. Oo. Libre tuition, libre ang dormitory, libre ang libro, may allowance ka pa na 300 pesos a month. So, malaking bagay na yun sa akin. While studying, nakakapadala pa ako ng pera sa nanay ko. Pantulong doon sa mga kapatid ko na nag-aaral din ng elementary, high school, gano'n. Ayun. So may konting ambag pa, no? Oo, nakakaambag pa. Oo. Ano bang kinuha ninyong kurso? Nung una, pagpasok ko, BS sa Electrical Engineering. Oo. Tapos nakita ko, mahirapan akong ma-maintain yung scholarship ko kasi kapag bababa yung grade mo na dapat mag-maintain ka ng certain grade, pag bumaba ka dyan, after one semester, madidemote ka, matanggal yung scholarship mo. Ay, So, nahirapan ako sa engineering subject. So, sabi ko, mag-ship ako para siguruhin ko na talaga makagraduate ako. Nag-ship ako ng... Dapat walang mathematics. yung mayroon man kunti lang, hindi gano. Bachelor of Science in Public Administration. Aba! Magandang grado ko. Kung natapos ko sana yun, ang standing ko was cum laude. Oh, wow! Kung natapos ko, pero hindi ko natapos ang mga more than one semester kasi pumasa ako sa PMA. Nag-PMA na. PMA ako. So, hindi ko natapos yung aking public Okay, administration. hindi nyo alam yun, Public administration, parang iniatang, Parang yun ang naging trajectory ninyo. Parang gano'n na Bakit rin. po ninyo naisip pumasok sa PMA? Pangarap ko na talaga noon pa na magsundalo. Maging sundalo. Maliit pa ko ha. Nobody influenced me. Nobody from our family. Nasa dugo ko na siguro. Gusto ko magsundalo. So nag-exam ako. So, pumasa. Back to zero ako. Pumunta ng PMA. Ayun. Yung 3 years ko ng college, na baliwala. Nagiging first year uli. Okay. Pero, pasado din naman, Pasado rin. Sinagtala Class of 1986. Yes, 86. 1986, people power noon, Yeah, people power. We were the first graduate ni President Cory Aquino. Cory Aquino, okay. O saan naman pumasok yung nire-recruit kayo sa NPA? Well, nasa PMA ako, nung naging presidente si Cory, di ba, lalong lumakas yung NPA, yung insurgency.